Ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Ngayong araw ng Pasko, maririnig natin ang pinakatahimik ngunit pinakamakapangyarihang mensahe ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi kayo nag-iisa, sapagkat ang Diyos mismo ang pumiling pumasok sa ating mundo, hindi bilang hari sa palasyo, kundi bilang sanggol sa sabsaban, hindi sa karangyaan, kundi sa kahirapan, hindi sa ingay, kundi sa katahimikan. Ang Pasko ay hindi lamang paggunita sa isang pangyayari noong araw. Ito ay katotohanan ng patuloy na nangyayari na ang Diyos ay patuloy na dumarating sa ating buhay. Dumarating siya hindi kapag handa na ang lahat, kundi kapag wasak, magulo at puno ng pangamba ang mundo. Katulad ng gabi ng kanyang kapanganakan. Isipin natin ang pangyayari sa Bethlehem. Walang lugar sa bahay panluluyan, walang higaan, walang palakpakan. Ngunit doon mismo, sa lugar na tila hindi para sa Diyos, doon pa siya mismo isinilang. Napakalalim nitong mensahe para sa atin. Ilang beses na natin sinasabing, hindi pa ako handa. Magulo ang buhay ko, marami pa akong problema. At sinasagot tayo ng Panginoon ngayong Pasko. Iyan ang dahilan ng aking pagparito at doon mismo ako darating. Ang sanggol sa sabsaban ay walang kapangyarihang pangtao. Ngunit siya ang makapangyarihang pag-ibig ng Diyos. Hindi siya dumating upang manakot, kundi upang magligtas. Hindi upang manghusga, kundi upang magmahal. Hindi upang manatili sa langit, kundi upang makasama tayo. Kaya tinawag siya na Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Mga kapatid, kung minsan iniisip natin na ang Pasko ay para lamang sa mga masasaya, buo ang pamilya, may pagkain sa mesa at walang problema, tayo ay nagkakamali. Ang Pasko ay lalong higit para sa mga taong pagod, sugatan, nagluluksa, nalilito, at sa mga taong umaasang muli sa buhay, sapagkat ang Diyos ay hindi pumasok sa mundo para sa mga perpekto, kundi para sa mga nangangailangan ng kanyang habag at kaligtasan. Tingnan natin ang mga pastol. Sila ang unang nakarinig ng mabuting balita. Hindi ang mga mayayaman, hindi ang mga makapangyarihan, kundi ang mga simpleng tao na gising sa kalagitnaan ng gabi. Ipinapakita nito na ang Diyos ay laging unang nagpapakilala sa mga marunong magbantay, marunong makinig, at marunong magtiwala. Sa Pasko, ang tanong ay hindi kung gaano tayo kadakila, kundi kung bukas ba ang ating mga puso para sa Diyos na nagkatawang tao. Ang Pasko rin ay paanyaya sa atin na maging tulad ng sabsaban, simple, hamak, at handang tumanggap. Hindi natin kailangan ng perpektong buhay para tanggapin si Kristo. Ang kailangan lamang ay pusong handang magsabi, Panginoon, dito ka na pumasok sa tahanan ko. Sa huli, ang Pasko ay hindi nagtatapos sa misa, sa mga awit pamasko o sa mga regalo. Ang Pasko ay magpapatuloy kapag dadalhin natin si Kristo sa ating pamilya, sa ating tahanan, sa ating trabaho, at lalo't higit sa ating pakikitungo sa isa't isa. Kapag may nagugutom at tayo ay nagbahagi, kapag may nasasaktan at tayo ay umuunawa, kapag may nag-iisa at tayo ay nananatili, doon muling isinisilang si Kristo. Mga kapatid, ngayong Pasko, pakinggan natin ang bulong ng Diyos na sanggol mula sa sabsaban. Mahal kita, pinili kitang samahan, hindi kita iiwan. Kaya ako ay isinilang. Naway ang kapayapaang hatid ng sanggol sa Bethlehem ay manahan sa ating mga puso at sa gitna ng ingay ng mundo, naway maliwanag sa atin ang mensahe ng Pasko. Dumating na ang liwanag, dumating na ang pag-asa, dumating na ang Mesiyas at tagapagligtas, si Jesucristo na isinilang sa sabsaban. Isang maligaya at mapagpalang Pasko po sa inyong lahat.